Kapalitaktakan! So ngayon, bagong episode na naman, bago na namang kwento, anong mga pwedeng i-share ngayon sa ating lahat. By the way, good morning. Honestly, you really don't know kung morning to or afternoon or evening. Basta. Good morning kasi 12 a.m. posting. All the time. Pero ang shooting, kailan? Tuwing madaling araw. Ngayon lang tayo nag-shooting ng may liwanag. Yeah, literal ng daylight talaga. Yan lang may daylight. Nakikita na si Kuya Rocco, by the way. Magkakala, dalawa sila. Sama ng ugali. Kaya sila nilagay ngayon dito sa side na to. Para maliwanag. Sakto sa liwanag ngayon. Now I know. So ngayon, by the way, may nakikita kayong gwapo at maganda. My God, naman gwapo daw. Yun, no? We want to introduce the couple, the testament, that love is in the air. Wow. Oh my God! Grabe naman talaga. Marami silang pinatunayan at the same time. Kaya ang dami din namin gustong malaman sa kanila. At gusto namin ipaalam din sa inyo na kung ano yung mga pwedeng i-share at ano yung mga pwedeng yung matutunan din sa kanila. Welcome to our, gwapong member ng Tenor. Our one and only Rocco. Yes. Hi guys, so yun. Pakilala mo naman sa mo. Yun nga, tinatawag niya lang Rocco. Pero Richard or Chard, so Tenor 2. Bakit Rocco? Mahabang story pero siguro iko-coin galing siya kay Kuya Mark. Siya nung unang nagsabi ng Rocco and ano eh. Kasi kamukha mo ba si Rocco na sino? Hindi Rocco. Sa palabas ni Kim Chu. Oo, movie ni Kim Chu. Bakit kasi pogi mo siya doon? Kasi nung time na yun, parang alam mo yun, mag-couple kami tapos yun, love team. So kaya Rocco, pero Kim si... All this time, kala ko si Rocco na sino. Ako din. Wala, hindi kasi natin inabot yung kwento. Kapanahunan kasi nila yun. Hoy, Hindi ko na siya kakulay. Ewan ko ba kay Kuya Mark, bakit yun yung sinabi niya. So, si Ian Lim. So, baka kasi dahil sa sikat na love team sila. Noong time na yun, oh. Yeah, I think so. Wala nga walay na sila Kim ko na daw, Chas. How about our one and only? Yes! Isa pang sa pinakamatagal ng soprano. Our influencer mom. Yes. Content creator lang. Content creator / influencer mom. Hi! So, I'm Nika. Yun, content creator and full-time mom. Full-time mom of 2. Not two, guys. So, voice? S1. Pero ngayon pahinga kasi dahil sa sakit ko. I have hypothyroid and prone sa vocal fatigue. Kaya pinaglalaylo muna. Tama. So, let's start dun sa idea. Paano ka nag-join or paano ba sila naging part mismo ng The Assumptionist Choir? Sino nauna sa kanila? I think Danica. Si Ate Danica. Ayun. Tanda na si Danica. Uy. Millennial lang, ganun. Wala pang 30s. Go. Ayun. Wala pa? Wala pa. Mag-react din ako. Mag-react din yan. Baka wala pa, malapit na yun. Uy! Ilang At least wala pa. Ilang months na lang yun. Dinanamdam pa namin. May pagkakataon pa siya. Ayun, sumali ako 2008 tama. 2008 sumali ako and nag-join ako kasi lagi lang ako kasama ni mama ng lola ko sa simbahan. And then, gusto ko yung kinakanta na Gloria nung choir. Parang kahit sa bahay, nakalimutan ko na nga eh. Basta alam ko kung sumali ako dahil sa Gloria nila. Nakalimutan ko kung paano yung tono. Basta yun yung pinakaano ko nun. Kasi syempre lola ko, lagi siya nagsisimba. Lagi niya akong kasama. So yun, sabi ko, bakit yan di ako sumali ng choir? Hindi, nag-join ako. Tapos, ayun, in-approach ko si Tita Alice. Una. Sa kanya ka pala diretso? Oo, sa kanya ako. Pero, wala ka nakita na ibang choir na salihan? Wala. Parang, nung tinanong nga nila ako saan mo gusto sumali sa amin ba or sa LSM? Laging ganun yung tanong. Laging ganun talaga yung tanong. Kasi di ba ang approach natin laging end of the mass. Kaya laging siguro nilang tinatanong. So sabi ko, sa kanila.
Edi yun, dun na ako nag-start. Tapos, finorward ako kay Ate Midge. Yun, siya na yung nag-introduce. Ganun yung process natin lagi, no? Introduce sa choir, pakilala, ikaw yung bunso, ikaw yung tagahawak ng attendance, yung mga ganun. Nagakuha ng stipend. Bilis na. Hindi ko alam na may ganun. Oo. Pag bunso laging taga-kuha. Oo. Kaya nga tuwan-tuwa ako nung, ay sorry, kwento mo pala. Go. Paano mo nasali si Kuya Rocco? Ikaw, siya ba mismo ang sumali? Hindi. Sinasabihan ko siya kasi choir siya sa school, maganda yung boses niya. Wow! Ay, totoo kasi solo siya sa school, and totoo lang, kaya rin naman ako na-in-love dyan. Wow! Wait, nakikinig mo na. Hindi ko kinakaya, parang gusto kong manakit sa gilip. Hindi maganda boses niya, sabi ko, sali ka sa choir. Ayun. Sa kailang pilit kami, from high school, college na kami nang sumali siya. Oo, ayaw ko pa nun. Hindi ako sumasali. Kasi nahiya ako yung parang hindi pa ako ready mag-commit sa sa choir. Pero iba religion mo, di ba? Hindi naman sa iba, like, Aglipay. Pero hindi naman ako active sa na yun. Panagsisimba lagi sa Catholic. Kasi, kaya ako naging Aglipay. Kasi marapit yung bahay namin sa Aglipay na church. So, parang walang choice kaysa umalis pa ng mas malayo. Doon kami bininyagan. Sabi naman, commonly, kinukoy naman ng mga boomers, mga parents natin, kapag, same lang Aglipay, pero, hindi, magkaiba siya. So, pero nung choir ka sa Catholic, need mo ba mag-convert or no? Oo, kailangan. So nag-convert ka na? Oo, matagal na. Nung sumali ka sa choir, kinonvert ka na agad or hindi? Hindi, mga ilang years din. Talaga? So, pwede? Wala namang nakakaalam. Wala namang registration kay choir. Ayan, malalaman na nila ngayon. Yun lang. I mean, hindi ka naman ipo-force na, lumipat ka na sa sa Catholic. Kasi nagsiserve ka sa Catholic, tapos sa document mo nakalagay Aglipay. Kumbaga, sa puso mo, syempre. Gusto mo. Oo. Sa Catholic kasi na church, di ba, everyone is welcome. Kahit Oo. ibang religion ka, pwede ka kasi magsimba. Wala naman silang requirement. Wala din kasing parang pag pumasok ka, may magtatanong agad sa'yo, Ano ba religion mo? Walang ganong moment sa Walang dito. ganon. Walang ganong moment. May name tag ko, ano religion mo? Walang Wala ganong naman. moment ng sa bagay. Pero, ilang taon ka mong teka lang, anong year ka po sumali? Ano kayo 2014. Oo. And then, kailan ka na... Pumasok sa choir. Hindi. Pumasok ka siya ng 2014. Technically. But, kailan ka nag-decide na magpabinyag? Or may story behind that? Nakangiti si Ate Danica, mukhang meron. Bakit ba? May alam siya. Hindi, paano ka nag-decide na lumipat? Ang anong taon ka nagpabinyag? By the way. Wala. Hindi ko Ba naman yan? Hindi, okay lang guys. Naalala niyo pa ba yung anniversary niyo? Oo Kailan? naman. Na-question talaga. Kailan? Naligurado. Oo, 2010. March 27. Tama? Kasi kailangan kasi, kakasal kami nung time na Tama ba? Huy, layo pa, no? Teka lang. Tingin ko gusto mo siya ang pagtanungin natin. Sige, siya muna. Baka mali na. Ano Siya muna. yun? Memory gap. Kumpisal talaga. Tarang nagtatanong kung sino gusto magkumpisal. Di ba si Ate Joyce? Gusto niya pakumpisalan. Hindi, kumpil. O yun, Iba yung kumpisal sa kumpil. First Ayun, kumpil. Nagagalit pa siya. No, mas marunong pa yung ugly pa yun. Tapos Akala mo hanggang Katoliko. napunta nga sa binyag, sabi nga kung nakumpil siya, tapos sabi niya, aglipay ata siya. Oo, aglipay. Basta yun, Doon nabuo yung conversation na, what if, lumipat ka na sa Kasi nagsaserve ka din. Oo. Tapos yun na, parang napag-isipan ko, oo nga, bakit nila lang ako mag-Catholic? Tapos parang question pa ako nung una ng parents ko, ba't ko magpapakonfirm? Same lang naman. So, in-explain ko sa kanila na magkaiba nga. So, na-convince ko naman sila na pumayag. Pero gusto mo talaga, nagustuhan mo yung Catholic nung na-try mo magsimba? Kasi di ba magkaiba? Or hindi naman? Oo, magkaiba talaga siya. Oo, nagustuhan ko. Like, na-feel ko na parang calling ko na kay Lord na maging part ng choir. Aside sa, syempre, nung una, sumasama ko kasi nga, girlfriend ko si Danica. Like,
typical couple na tumatakas sa pere, nagpapaalam, parang mag-date. Alam niyo na, ma. Oo, typical. So, parang naging reason namin siya na mag-date, gano'n. Oh. Hanggang sa, yun nga, sige na nga, parang sayang naman yung boses ko, ba't di ko nagagamit, di ko na-utilize. Wow, Parang ano lang, nagagamit ko lang siya sa school as hobby. So, yun, nakonvince ako na... Pero pinakilala mo siya before sa choir? Kayo na? Hindi pa. Kaibigan lang. Magkaibigan pa lang kami. Well. Oo nga. Oo, magkaibigan pa Oo, lang tinutok-tok pa kami na ano. Mag-jowa. Sino ba yung kasama mo? May haba-haba pa ng bigote ko. Ito pa yung picture ni Kuya Roca. Oo, may moment natin na ang Yung kapal ka. reset niya ba na nag-picture tayo yun? Ganon siya. Hindi pa. Mas mahaba pa. Meron pa. Oh. Tapos, nung pinakilala mo na siya sa choir, no, as a friend, ilang years bago mo siya sinali talaga sa choir? Matagal din kasi high school eh. High school College. siya College Oo. na siya Pumasok sumali. eh. High school College. third year yata nung sinasama-sama ko na siya. Kasi kahit nung lumabas tayo, hindi pa talaga siya kasali. Ito. High school pa tayo nun eh. Paano kayo nagligawan? Sa ganong katagal? Paano ba? Hindi, schoolmates kami eh. So may foundation na kami ng friendship. Wow, foundation. Tapos, Hindi, totoo naman like sa nung... Magkatabi kasi kami. Teka lang, wala namang magulang dito, aminin nyo na. Hindi na, sa edad namin ko, natagawa mo ba kami ng... Magulang ka din. Natagawa mo ba kami ng ano? Siyempre sa school, like asaran, ganyan. Oh, at may grupo pa kami nung sa school. So, basta may tropa-tropa na, may barkada na nun. May core of friendship na kami. Tapos, yun nga, the usual friendship, may nabubuong love team, ganyan-ganyan. Ayun, nagkatuluyan kami. anong feeling na may jowa ka sa choir? Di ko kasi Di ko na-experience. Yun. Kasi di ba, magkaiba kayo Para lang ng malinaw. boses, nagpa-practice ba kayo sa bahay ng sabay? Paano ba kayo sa... Hindi kami nagpa-practice sa labas. Sa labas? Nagiging reason na lang talaga Yung tipong nandun na sila, no? Sasakay lang ng jeep, nag-aantay Hindi lang. kami ganun. Nag-aano sila, nag-voicing. Hindi kami ganun. Hindi pagpapara, nag-voicing pa sila. Naging reason nga, kasi nga, since nga nagmamahalan kami dalawa, Hindi ko parang pinapakita. aside dun sa reason na gusto namin mag-date, syempre, nagiging reason na rin, sige na nga, kasi gusto kong mag-serve kay Lord. Part na rin yun, syempre, na gusto kong mag-serve sa choir. Then, parang naging calling ko na, sige, mag-choir na ako para, yun, para mas mapalapit kaming dalawa. Maging center of relationship namin si God. Tapos, Which is, I would say, nangyayari naman siya ngayon. Kaya hanggang ngayon, buo pa rin kami, nandito pa rin kami, may dalawa na kami anak. naging ano ka ba? Ilang years ka na sa choir? Kuya. Tagal na, more than 10 years na ako eh. More than 10 years. Nagkaroon ka ba ng parang moment na tumigil ka sa choir? Nawala ka ng ilang years, ilang months? Oo, nung pandemic, kasi lumipat kami ng bahay eh. Tapos, yung... Tumutawa na naman siya. Hindi kasi hindi ko yung tinilaw. Ano ko, may naalala na naman siya. Akala ko may naalala sa Kasi to recently, ay hindi ko sinasabi to, pero Sabihin mo recently, na. yung mga changes lang sa choir, parang medyo nadi-dishearten ako. Parang, sabi ko nga, nung una, parang, this no longer feels like a family to me. Yung recently? Or Oh, itong mga pagbabago sa choir, parang nadi-discourage ako. Parang, ito ba yung inabutan ko? Parang hindi na siya yung, yun, family. Kasi nung dumating ako sa choir, parang na-feel ko talaga na, parang another family to. So, Buo. parang welcoming siya. Like, parang niyakap ako ng buo. Oo. Oo. Tapos itong mga recently, this year, parang sa mga changes, parang nawawalan ako ng gana. Na-overwhelmed ka sa changes. Parang gano'n sa changes. Paano ka nakapag-adapt? Wala, I let things happen smoothly. Parang inayaan ko lang siya. Sabi nga nila, parang change is inevitable. Yun yung sabi nila. Wow. Pero, Change is inevitable. Parang Marvel. sa gustuin mo man at hindi, kailangan talaga ng pagbabago. And yung pagbabago talaga,
magiging challenge yan sa una. Pero kapag niyakap mo siya, hinayaan mo mag-flow sa katawan mo, unti-unti, mararamdaman mo na mafe-feel mo na okay din pala may pagbabago. I think mahirap din kasi talaga tingin kong baguhin yung mga nakasanayan. I think may mga nawala. Isa pa yun, yung mga core members na naabutan ko tas parang Yun yung nawala. naglaylo. Yun yung I think hindi yung part na yun yung na-feel noon. Kahit naman siguro sa akin noon, parang yung inabutan mo na group or na core ay iba din yung nagpa-feel sa'yo. Which is akala mo, mamimaintain na ganun. And unfortunately, lahat may pinagdaanan Lahat may kanya-kanyang struggles or may mga journey na hinarap na kinailangan din nilang umabot dun sa point na maglaylo din or dumating dun sa point na hindi na muna magpaka-active literal. I think nung nakakausap din naman yung mga luma, they're still wanted na bumalik. Mga luma. Galit niya. Magalit na naman. I mean yung mga nauna na members na, yun nga, na hindi na sila medyo active currently. Wala hindi naman ginusto. Dumadating lang talaga yung Kailangan talaga. Kailangan talaga. Kasi kung hindi, I don't know kung saan naabot pa. I don't know kung mamimaintain pa natin. Kasi sabi ko nga, di ba, nung pumasok din ako, second family naman talaga yung treatment noon. Oo. Until dumating lang lahat ng mga naging problem. Yung mga hinarap na yun, kaya yun yung naging part. How about you, Dan? Yung sa'yo? Kung nawala ako? Parang twice yata ako nawala. Twice? Pwede ba ikwento yun? I don't think so. Yung first one, wag. Yung first kasi, alam mo, May personal. personal siya, pero hindi about sa akin. Personal decision mo lang. Oo. Basta may nangyari, guys. Kasi yun may na yun. nangyaring something na, ako pati ako na gimbal. Nadamay. Oo. Tapos naglaylo ako noon. Siguro mga year. Parang nawala ako. Parang pinahupa ko muna talaga siya. Tapos second is yung pandemic. Ayun. Kasi nga hindi pala. Nung nag-work na ako, start na ako mag-work kasi yung work ko ay sa restaurant kasi yung work ko. Tapos hindi siya yung fixed na weekend off. Siyempre alam niyo naman pag sa restaurant nag-work, kailangan full-time ka. Tapos ang weekend pa is dapat working. Lalo na kapag na. Kaya hindi ako nakapag-serve. Nawala ako noon. Bumalik na lang ako after yata ng pandemic. Kailan ba tayo bumalik? Bumalik ba tayo bago ikasal? Oo. Anong taon yung kinasal technically? 2018? 2019? Hindi, 19 ako na. 2019 tama. 2019 January. Bumalik na kayo nun. Makabalik ba tayo? Oo! Nag-umatin-attend naman kami. Pero hindi lang Pero hindi regular. yung regular na. Oo. Ay, siya nakaka-attend talaga siya. Nakaka-attend naman. Hindi naman siya yung fully na wala talagang appearance. Mga occasion, pumupunta kami. Bago ako, parang ayoko na nga kumanta ulit eh. Kasi nalimutan ko na yung mga mga kanta, mga songs. Saka nahiya rin ako siyempre sa mga oo. Parang I feel like kailangan ko ng practice or refresher para makabalik. Oo. Nung nabot ako parang same eh. Same pa rin yung mga lineup eh. Pati tao, same pa din. Oo. May nadagdag yung si Ate Luz. Oo. Pandemic pala siya bumalik. Pandemic yung bumalik si Tita Luz. Sila. Kami like yata eh. Parang 2023 kami bumalik eh. Last year lang. Oo, last year lang. 2023 yata kami bumalik. Parang 2021 something. Kasi yun yung time na nag-message siya. Pero ako, nakapagpakita na ako ulit ng 2020. Pero si Tita Luz, hindi pa kakadating niya lang na nakita pa siya. Sa labas, labas. Gugalit na. Lagi na lang natin evidence. Sabi ko lagi ka may connections eh. Kami nga, hindi na nagme-message. Nagpapakita na lang eh. Pero, ano tawag nito? Yung nag-decide kayo magpakasal, walang naging changes sa inyo. Wala kayo na-feel. Wala. Like, the usual pa rin. Nagkaroon lang kami ng kasama. Parang, Kasi may anak na kayo.
Oo, para nagkaroon pa kami ng reason para mas lalong umattend. Para ilapit si Raiden, si River, kay Lord. Para ma-introduce niya siya, malay mo, maging happy pala ni Raiden kumanta. Which is honestly, pag natutuwa siya talaga, sumasabay siya eh. Soprano once. Sumasabay siya. Nagdedeskan siya eh. Pero ang soprano. Nagdedeskan siya eh. Anong difference nung, aside sa may baby na kayo, ano yung tingin mong naging difference nung pagiging part ng choir, nung time na single pa kayo, na naging magjowa kayo, at nagpakasal kayo at nagkaanak kayo? Well, hindi na siya purely nagde-date na lang kami. Dumating kayo sa point na yun, na dating yung si Baka. Oo, like, Siyempre, yun yung idadahilan mo sa magulang mo. Oo, mga choir lang kami. Kasing kami ng choir. Oo. Gabi na nagaganap yun. Tas after ng choir, nagde-date na, ganun. Oo. Ngayon, hindi na. Nagiging reason na siya ba't kami gumigising lang maaga, ba't kami na... Nagagalit pa yan pag ang tagal ko. Oo. Uy, bilisan mo, 8:40 na. Siyempre, gusto mo kumabot sa entrance song eh, di ba? Ilan ba yung naano ko? Hindi, siguro na-train lang ako nila, Kuya JR, ayun yung mga dating member, like, kung atin ka ng choir, make sure mo na umabot ka ng entrance. Kasi bali wala naman yung nag-practice ka last Sunday tas wala ka naman ng entrance, di ba? Basta dagdagan ka. Hindi, alam ko, mas gusto niyang kumanta talaga. Ako na yung... Gusto, pag nasa Mega Mall, pag nasa Children's Play, kumakanta yan doon. Nagigilty lang ako minsan, parang, alam ko gusto niya rin talaga kumanta. Yun nga lang, kasi nga, oo. Given naman yun. Part yun eh. Part yun ng family. Part yun na may sacrifice. Hindi naman siya literal. Sacrifice. Hindi, kaya minsan gusto ko umuwi na agad kasi nga naawa rin ako. Saka ayoko ma-feel niya na Kasi tingin ko, pareho nyo kasing minahal yung pagkanta sa choir. Oo. Lalo ka na kasi ikaw nagsimula din nung sa nauna ka. Yun nga, di ba siya yung nagdala sa akin? Parang naging ko na yun. Siya kaya nagdala sa akin, tapos ako lang na yung umaattend. So, nagigilty rin ako. Pero kasi, kahit kasi hindi na si Ate Danica kumakanta, parang naging backbone siya ng choir. Siya yung isa sa mga nag-handle ng page natin, yung mga social media natin. Parang, in a way, dahil namimiss niyang kumanta, gumagawa pa din siya ng way para maging involved. Not just as a member, pero as part of the talk itself. So yun yung parang nagustuhan ko kay Ate Danica kasi hindi niya nilalet yung sarili niya na, ay wala na ako dyan, wala na ako sa choir, wala na ako kinalaman. So pwede na ako mag-hands up. Na tipong parang pwede na siya mag-hands up eh. Pahinga naman na ako, bakit kailangan ko pumitirin. Or honestly, laking tulong, lalo na pag may kliyente nagme-message talaga. Ang hirap. Kasi hindi naman tayo sanay na nag-check talaga kung i-post eh. Pero at least, there's always someone na willing mag-take ng time niya para i-check lagi yun. So, honestly, ito, question ko lang to na gusto ko lang din talaga malaman regarding dun. It's somehow personal. Somehow personal lang siya. Yung idea na gaano ka-important sa inyo yung pagiging member ng choir? Or anong level ba siya sa buhay niyo? Kasi parang ang daming reason eh. Parang hindi na sila umattend. Ang daming binigay na reason. Sa bagay. Ang daming binigay na reason. Pero at the end of the day, nandito pa din sila. Honestly, kaya gusto kong mag-deep dun sa question kasi andito tayo sa point na to, na nabuo tong idea na to because kasama din si Danica sa mga tumulong at the same time. Saka ka din sa mga idea na tumutulong kahit behind. Hindi nyo sila nakikita sometimes sa mga social media namin, sa mga pero sa ibang content napapakita sila. Pero madalas silang nasa likod. Yung support na binibigay nila sa amin all throughout. Second family talaga. Like, kung meron akong tatakbuhan na someone aside sa kay Danica or sa family, sa choir, parang yun na yung naging ko eh. May malaking part ng childhood, ng adulthood. Sabay kasi. Oo, like, ang dami mong... si Tito Rory, nagbigay ng internship sa akin. So, marami talagang tulong sa Ate Mitch. Ang daming opportunity, mga advices, si Tita Alice. Yan, yung mga taong na nagbigay ng life advice. Hindi lang siya more on
choir life, parang naging part siya ng ano mo, who you are right now. So, naging reason siya para ano. Gagalaw mo kaya sa amin. Chinecheck niya ata. Anong naramdaman mo nung... Kasi kami, sa mga previous episodes, nabanggit namin na isa sa mga pinaka-reason bakit namin to ginagawa recently is isa-isa nang nawawala. Parang nauubos na, nalalagas na yung mga dating choirs. We don't want it to happen na parang mawala na talaga. Kasi dumating tayo sa point, alam mo yan, na SATV na lang talaga yung kumakanta. Sa Mega Mall, sa Green Hills, 4-5 na lang talaga sila. So ngayon na nakikita mo na halos wala na masyadong seniors. And halos kalahati is mga bago na. Sorry. Raiden, dito ko! May live bloopers. Raiden, dito ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka Wala lang dyan. atok mo, no? Diyan ka lang dyan. So, ayun. Anong na-feel mo na nakikita mo na yung mga seniors na tinawag mong second family is nawawala na? Siyempre, nalungkot ako nung una, pero dumating kayo. Ito, si Jazz, sila Jolo, sila sila Jai, yung mga bagong members. Parang nakita ko sa kanila na, ito ko dati, like yung hungry ka sa Gusto mo. O gusto mong kumanta, gusto mong mag-surf. Parang nakita ko yung sarili ko sa kanila in a way, na ganito rin ako dati, wala akong pakialam kahit 5 lang kami. Basta nandito ako, ma-attend ako. So, another reason for me na dapat maging role model ka dun sa mga bago na kahit na midi tayo. Pero napipil mo din lalo kay Jai, no? Parang nakita ko na. Kasi honestly, si Jai, he's a new member din naman. And then, part siya ng tenor. And right now, yung pag-look up niya kasi na ginagawa is talagang sinasa puso niya. Na tipong, minsan siya na nga siya yung inaasahan namin na mag-alala nung ganitong klaseng voicing eh. And talaga, di ba, pinatutunayan niya. Pinatutunayan niya talaga na, ko. Kasi na-feel niya yun. At yun din yung pinagtitingin ni Jai na may mga kuya siya na, alam mo yun, willing na mag-check sa kanya. Kasi inaalala nung, honestly, dumating sa point yun na parang inaalala niya na, ate, nagka-crack yung boses ko, hindi ko kinakaya. Kami naman, the only thing that we can do is support him. Huwag ka matakot, part yan eh. Part talaga yan eh. Binuo to hindi para sa changes eh. Binuo to kasi we want to, alam mo yun, we want to... Sorry. May electric na gumagano. Nakikita kasi yung baby, guys! Yung parang gusto namin na, i-survive yung choir. Walang change na pangarap para sa choir. Ang gusto namin i-survive. Why? Sabi ko, nung nawala ako, hindi ako naghanap ng iba. Umasa ako kasi na makabalik. Hindi ko lang alam pa paano. Kasi nga, nag-transition nga ako. Diba? At sino ba naman yung wala naman ako nakita kasing member natin na gano'n. Wala. Kasi merong mga partner LGB, pero walang gumawa nung ginawa ko nag-transition technically. So, yun yung worry ko lang nun. Pero hindi ko inasam umanap ng iba. Kasi dito ko sa kanila na feel yun. Until dumating lang yung mga naging problema, yung mga naging... Hindi ko na siya nilolook forward as Sunday, mass. Nilolook forward ko siya as bonding with the second family. Yun na yung parang mindset ko na, mamimit ko na ulit sila just, na-miss ko sila easy. Wala kasi usap. Honestly, hindi naman na siya nagsasabi na aatin ako. Kasi, dama ko naman, alam ko naman aatin siya, hindi niya kailangan magsabi. Hindi niya na talaga ugali. Hindi niya na talaga ugali. Mahilig siya ugali. Kasi mahilig siya mag-surprise. Aatin naman kasi talaga siya. Kaya nga napaiyak na sa atin, Dani, kasi surprise. Pati kami na problema talaga technically. Sobrang din sa pag-update din namin, alam ko nasan siya, alala na yung asawa. Gusto ko na mag-surprise na ng asawa. Surprise siya. Pero yun, at least, kasi walang, yung sinasabi ko, walang co-question sa bawat isa sa atin. Kung ang main priority natin is to serve, ano si TAC para sa iyo? One word, bigyan mo. Family. Siyempre, oo. Family talaga siya sa'yo. Family. Gano'n na siya ka-deep na ano sa'yo.
Na nakikita mo yung sarili mo hanggang... Oo, siguro. Hanggang sa wala na akong boses. Siguro. Iyak ako. Hindi totoo naman eh. Like, sila tatay, kita mo yung dedication nila tatay. Like, merong one time na naalala ko lang. Simbang gabi siya. Sobrang lakas ng ulan. Like, nandun ka rin, di ba? Oo. Dalawa kami. Si Tito Rory. Si tatay. Papasok siya sa simbahan. Basang-basa siya. Like, Lagi yan. dire-diretso siya. Ready siyang kumanta. Like, yun yung dedication na... Walang question. Oo. So, parang, naisip ko, kung ganito si tatay, ano yung reason niya, bakit ganito siya ka-dedicated? Parang, sino ako parang hindi maka-attend? Parang gano'n. So, ako na, mas bata, mas malakas. Kasi Tito Rory, kita mo siya na Hindi sumusunod. oo, like, ready ako kumanta. Mag-isa lang siya nun, base. So, simbang gabi doon, sobrang lakas ng ulan. Ayun. So, yun yung parang naging ko rin. Sobrang memorable siya sa akin. Na, hindi ko tayo iiwan tong choir na to. Yung isa sa mga dahilan kung bakit kami talagang nagkaroon ng changes this year is yung nakwento namin last episode na natanggal tayo sa simbang gabi. And ang first thing that came up to our minds is si Nanay Alice. Kasi kung si Nanay Alice nandito ngayon at nalaman niya na first time nating matanggal sa simbang gabi ng Mega Mall, magagalit siya. Oo. Iiyak siya. Kasi, Oo. Hindi yun eh. I don't think kung nandito siya, hindi ahabot sa ganun. yeah. Mm. Yun nga. So, parang naisip namin na ano na lang sasabihin sa atin ni Nanay Alice in heaven. Kasi alam natin kung ano yung meaning ng takay tatay kay Nanay Alice, sa family, kila Ate Midge. Alam natin. So, parang gusto namin na maiayos ulit yung choir. Anong naramdaman mo nung nalaman mo na wala tayong simbang gabi last year? At first time in 50 years. Siyempre, malungkot. Like, like, na siya eh. Part na siya ng culture ng ng choir eh. Like, every, kasama sa simbang gabi. Then, all of a sudden, hindi tayo kasama. So, nalungkot. At the same time, parang nagkaroon ng reason na mas galingan pa. Individually, dapat mas mag-perform pa, mas mag-focus, magbigay ng effort, and much, better na commitment. So, yun yung parang na-feel ko. Nalungkot ka. Oo, nakakalungkot syempre. Nung nawalan tayo ng slot sa simbang gabi. Sa Mega? Hmm. Siyempre nasad. Kasi parang, di ba yearly na siya nangyayari na lagi tayo na-invite sa Mega. Tapos biglang, after nung pandemic, parang biglang nawalan ng slot. Nawala na din ng members. Oo. Isa pa yun, nawalan ng members. As in, parang iilan na lang yung kumakanta. Parang di ko alam kung nagkakatamaran lang ba o talagang nawala ng gana. Para sa'yo, ano si Tat? Oo, family din. Kasi, alam niyo naman, nag-iisang anak lang din ako, di ba? Siyempre, wala naman akong ibang nakakasama. Tapos, especially ngayon, lagi kasi ako nasa bahay lang. Wala akong friend talaga na, yung maaaya ako sa labas na, uy, labas tayo. Wala akong ganun eh. Wala akong kapatid na, ano ba yan? Kaya ayoko ng ganito sa akin eh. Naiiyak ako eh. Ayun. Tapos, syempre, hindi lang naman kasi, nag-start nga ako nung bata pa. So, nakita nila akong nagdalaga, nag-inarte, nagkaasawa, nagkaanak. So, parang, alam na nila yung life ko. Parang, ako, open ako sa kanila na, although minsan di talaga ako nagsasalita. Kasi mahihain din talaga ako. Kasi nga wala man akong kausap, di ba, lagi sa bahay. Tapos parang yung choir lang yung second family ko na nag-enjoy ako pag lumalabas. Yung alam kong hindi ako mabobore. Hindi lang siya basta choir. Meron pang mga nagtuturo ng lessons. Naalala ko after lagi ng Green Hills, magkakaayaan yan sa Mr. Donut. Yan, magkikwentuhan, ganun, kamustahan. Parang namimiss ko siya. Hanggang ngayon, namimiss ko siya kasi wala na yung mga dating kasama eh. Na dati mong kasama na ginagawa. Sino pa yung nagpasimula nun? Oo, sila pa yung sila nawawala na eh. Yung nakakamiss lang. Hindi man drastically sabay-sabay nawala. Ang problema sabay, sunod-sunod. Sunod-sunod Na sila yung tipong inaasahan mo na kahit pa paano nandyan. Pero
Ayun, pero 'di ba, ang hirap din kasi na kung tayo nasa sitwasyon nila, parang hindi mo din kasi masisi na Kung tayo nga baka dumating sa point oo, kung tayo nga dumating sa point na personal natin, na pinili din natin na maglaylo. what Sino more tayo? sila. Hindi natin alam yung personal nila. So lahat naman na-interview din natin dito sa podcast. Lahat tayo dumaan Puro sa point personal. na yun nga, na nawala tayo. And bumalik lang Yun yung tayo. something kasi na hindi nawawala eh. Na pag something personal, it's really your decision na bakit nga ba ako kailangan mawala? Honestly, marirealize mo lang yung question na yun pag tapos ka na. Yung tipong bumalik ka na kahit yung sa akin, yung tipong, bakit nga ba ako umalis pa nun? So, ikaw yung pinaka-affected. Kasi si Kuya Rocco kasi, on-site siya, di ba? On-site ka, di ba? So, meron siyang nakaka-interact. Ikaw wala. Ikaw, halos wala kasi lagi kang nasa bahay. So, nung nagkaroon ng mga changes, yung mga nawala yung mga dating members, ikaw yung parang pinaka-na-affect sa inyong dalawa kasi ikaw talaga yung parang lagi ka lang nasa bahay. Di ba? Di ba, aware naman na yung mga tao about sa mental health, di ba? So, kapag nasa bahay ka kasi, tapos, feeling mo, parang wala kang pakinabang. Ganon. So, gano'n yung na-feel ko pag nasa bahay lang ako. Kaya, hanggat maaari talaga, sumasama ako sa choir, kahit hindi ako kumakanta. Mahirap din yung tipo nasa kulog ka lang lagi. Hindi mo alam kung ano yung tumatakbo. Sabi nga nila, di ba, ang demonyo kumakatok pag alam nilang tahimik ka. Doon sila nag-iingay. Pag alam nilang nag-iisa ka, mas gusto nilang mangatok. And I think that is one thing na okay, na at least umaatin ka, ipapakita ka. I-training mo na nga to, Kasi parang ano gusto ata mag-take Kasi ka rin din. mahirap din talaga yung sitwasyon. Pero right now, what do you think yung how do you feel yung sa TAC ngayon? Na, I mean, nothing changed pagdating sa TAC because wala namang binago sa values eh. Yung mismong samahan. It just happened, may mga new members lang. And New yung members, routines. yung routines lang, medyo may changes siguro na nabago kasi medyo mas naging active tayo sa iba't ibang bagay. Na to make sure na pwede masustain lahat ng Sustainability na kasi tayo. nandoon More na than tayo family. di ba? Mahirap Part na kasi na yun. buhay ngayon. Hindi na natin kaya mag-autopilot. Mahirap ituloy yung family kung hindi kayang isustain. So, nandun lang din naman tayo to make sure how we work this out. Pero, right now, ano yung nafe-feel mo regarding sa ganito? Isa kasi sa mga naging challenges, especially sa amin sa atin na mga backbone, is yung acceptance, especially from the old generation of the choir and the new generation of the choir. Kasi doon kami parang nagkaroon ng hardships kung paano natin tatanggapin yung isa't isa, paano natin tatanggapin yung mga bagong nangyayari. So, ikaw, paano mo, ano yung tanong mo kanina? Sorry. Ano yung nafe-feel mo? Ano yung nafe-feel mo? Ano yung nafe-feel mo sa itong buong naging pagbabago na? Ako nung una, hesitant ako kasi nawalan siya ng oras sa amin eh. Kasi syempre, yung weekday niya, work na nga siya, di ba? So dapat, at least man lang yung weekends. Oo. Especially meron kaming anak. Lumaki ako nang wala akong tatay. Ang gusto kasi mangyari, pag weekend, gusto ko ilabasan yung mga bata, especially si Raiden. Kasi kailangan niya talaga ng exposure sa labas. May labas man na, makipaglaro, ganyan. Kaso yung nangyayari kasi ngayon, lagi siyang practice. Katulad yan. Tapos, alam naman natin, kayong tatlo, halos wala kayong tulog. Diba? Parang wala na yung... Parang 24/7 po yung shift namin. Parang wala ng work-life balance, gano'n. Yun yung parang gusto kong malaman nyo na pwedeng magpahinga, uso pahinga, huwag nyo namang sagarin yung katawan nyo. Kasi pagdating ng araw, babawiin yan. Oo. Yun lang, yung oras lang. Kasi tulad yan, kahapon, anong oras yung simbang gabi nyo? 4. 4. Oh, 3:30, alas 2:30 yata, naliligo na siya, naririnig ko na siya. Naliligo na siya. Tapos 3, alis na siya. Uwi siya na mga 8. Kinuha niya yung bata. Kasi yan, Diyos ko, nababaliw-baliw ako sa bahay pag dalawa yung bata magkasama. Kinuha muna niya. Oo, kasi ito iyak-iyak.
kinuha muna niya, tapos alis ulit siya, ganun. Tapos, uwi siya saglit, di ba, nagpahinga kayo ng 10 ba yun, 11? Mga 11. Ayun, Bago, pahinga lang siya saglit, higa-higa, tapos alis na naman. Papasok? Hindi, Hindi, di ba, yung yung performance performance kahapon. kahapon. So, uwi niya, ganun oras na, gabi na rin siya Gabi na. nakauwi. So, yun, oras lang naman, pero the rest, maganda naman yung nangyari, like yung mga page, yung social media. At least nakikilala na tayo ng tao, hindi lang yung tayo-tayo lang sa simbahan. So, mas okay siya. Ang tagal na ng TAC, more than 50 years. Pero wala pa rin nakakakilala. Diba? May mga nakakakilala, pero mga piling tao lang. Ang piling tao lang. Yung mga connections lang Yung mga talaga ng connections choir. na meron lang yung Yun choir. lang. Pero, they never heard yung mismong, if tatanungin mo yung usual lang, hindi nila din masasabi na ano, or may nadaanan ba silang may ganitong ganun, wala. But, I mean, we're not doing this to be famous or what. We're just doing this because it's really part of this, nung sustainability project na ginagawa. Practicality. Yung practicality na ginagawa namin at the same time. Also, part of it is yung idea, ito lang, especially sa podcast, is yung idea na what are the things that we can share? Or, kasi pinag-usapan namin to, as in nag-brainstorming kami regarding dito, is it really beneficial? Is it really worthy na gawin yung ganitong klase? Kailangan Oo. ba na? Kailangan ba Kailangan ba? natin? What's the purpose? Because we already have other social medias. Kasi, Diba? parang naisip namin na, ayun ngang story nila eh. Hindi natin alam ng ibang members eh. Story mo, yung story mo, yung story ko, hindi rin alam ng ibang members. So, parang part kung paano natin ipapakilala yung The Assumptionist Choir is syempre, kailangan nating malaman kung ano yung naging buhay nila inside The Assumptionist Choir. Paano sila nabuo, paano sila nakasali, bakit sila nagstay ng ganun katagal, kahit nasabi nyo na lumalagas na, nawawala na, parang at the end of the day, bakit nagsastay pa rin kayo? Kaya parang naisip namin na, mag-podcast kaya tayo. So, ayun, going back, so may nag-usapan natin kanina, ikaw naman, Kuya Rocco, so, isa ka sa mga tao na nahirapan na mag-accept ng mga changes. So, ano yung na-feel mo dun sa mga changes? Kasi yung asawa mo, wala ka ba i-rebat sa asawa mo? Kasi sabi niya, wala ka na doon oras sa kanya. Rebat naman siya, no? Hindi, alam ko naman yun. Kaya minsan gusto umuwi na ako agad eh. Siguro nasanay lang ako na we're just in a box na nakakulong lang. I mean, not necessarily nakakulong, but Kayo lang. oo, like yung, ano yung assumption is like Mega Mall, San Felipe, Green Hills. Ito Yun lang eh. Yun lang yung parang, siguro na-adapt ko na okay, we're just gonna do this, we're just gonna do that. Parang after that, let's go Wala home. na. Parang ganun na. So, Parang bumisita lang. in a way, parang nahirapan ako. Pero, right now, parang I learned na change is something new, something na pwede mong i-look forward. Depende sa mindset mo. So, it's all about the mindset kung paano mo siya i-accept sa sarili mo. Tsaka I think din kasi yung idea na to is yung change kasi can be all good lang or mas magiging malinaw yung change pag malinaw kasi yung vision why we need a change. Tsaka Diba? ano you also have to learn to go outside of your comfort zone. Para maging flexible ka Which is lalo na dun sa atin na kumakanta tayo doon sa mismong madaming tao but unfortunately kulang tayo doon sa idea na how to properly interact with them kahit sabihin mo nakatayo lang tayo doon sa simbahan. Beyond doon sa mismong service mo, may mas matinding reason kung bakit pwede kang magstay sa isang choir, especially sa The Assumptionists. Kaya yung gusto namin i-share with you guys na bawat story ng member dito, I mean, lahat may nagaganap na story, ulitin ko. Kasi parang yung mga bago ngayon, ang iniisip lang nila. Hindi naman siguro Nung lahat. nagsimula ha, Hindi naman siguro lahat. Pero yung mga bago siguro, hindi nila naintindihan kung gaano ka-dedicated yung mga seniors and yung mga dating members. Kasi, Nadidinig lang din kasi nila yung mga taong yun, yung mga pangalan nila. Oo. Pero hindi nila nakita. hindi nila nakita, na-experience. na ano yung kwento. experience. Hindi nila alam yung kwento. Hindi nila alam Nadidinig na- lang nila kung sino. kasi kami yung batch ko, kami nila Kuya Jono. Nakita kasi namin na-witness namin paano kayo sumali, bakit kayo sumali, nakasama namin kayo. Pero yung mga bago ngayon, hindi pa nila, siguro kaya hindi pa malalim ang tingin nila sa The Assumptionist Choir.
Kasi hindi pa nila nakikita kung gaano ka-dedicated yung mga senior members. And the reason bakit namin gustong gawin to lahat-lahat sa social media and all, para ma-encourage yung mga old members na bumalik. Which is top priority yun. Oo, kasi gusto ni Kuya Rocco. Hindi naman. Nakakamiss lang, Ay, nakakamiss. talaga yung part lang. na, sabi ko nga nun nung nag-usap kami ni Ate Midge, alam to ni Ate Midge, nung topic namin, Ate, ang main goal is not to recruit new. Diba? To recruit the old. Honestly, hindi naman recruit. I mean, to Generation. have them back. To have them. To have them back na I don't, nagkaroon sila, yung iba, hindi natin alam kung anong reason pa nila, pero malalaman natin maybe soon. Pero, I mean, di ba, kasi sila yung nakita mo Sa kanila mo nakita yung alab na yun. And then, nawala sila. And then, right now, we are trying to fulfill yung mismong alab na iniwan nila para hindi ma-feel ng mga bago yun. Yun yung sabi ko, di ba, we don't want to create small groups within the big groups. Diba? We want to maintain, we're just one. Diba? Kaya sabi ko, diba, if there's a opinion, if there's something that you would like to share, sabihin nyo kasi open na lahat. Wala namang magaling, wala namang magsasabi ng hindi pwede. May opinion, oo, pero we can always upuan yung ganong klaseng usapan na pwede natin. Diyos ko, kahit ako nga may natututunan ako kay Jai, diba? Sa ganon niya, may natutunan ako sa kanya kasi aral siya. Hindi porket Diba? mga bago. Hindi porket mga bago, wala na sila. Sinabi rin ni tatay kagabi sa GC, di ba? Diba? Kay Zarina at saka kay Brian. If may gusto kayo i-share na natutunan nyo, you can share para sa improvement. Oo naman. Diba? And actually, isa yun sa biggest improvements natin. Kasi Natututo na lahat pwedeng magsalita. Na not just Paul, not just democratic decision for the whole choir. Ngayon kasi lahat pwede nang magsalita. And yun yung isa sa mga goal namin na natutuwa kami na a-achieve natin ngayon. Kasi parang bata ako, parang feeling ko, di ako pwede magsalita kasi magtanda sila. May mga ganun kasi tayong feeling dati, diba? Nadaanan niyo yan. Dati, diba? Ako, parang wala namang sense yung ko, parang baka magsinabi ako, malilan din naman ako. Kasi feeling ko, sila yung nakakaalam ng tama kasi sila yung nauna. Parang, anong bigat nung gusto kong sabihin, opinion bata lang, parang gano'n, diba? Magsalitain mo, may entry siya ngayon. Wala na, nasabi niya na din. Oo. Pero yun nga, di ba? Loko. Pero yun nga, di ba? Yung mga natin, umabot tayo din, di ba? Nakwento na din natin sa previous episode na umabot tayo sa point na hindi natin masabi yung mga opinion natin. Na sunod lang tayo ng sunod, na ngayon, nung nawala sila, kailangan na natin mag-step up. Nung nag-step up tayo hinayaan din nating makuha yung sa loobin ng mga ibang members. And lahat sila, regardless, mas matagal or... Honestly, yun lang din naman yung isa sa point kung bakit is yung ma-make sure Teka lang, di ba kwento to nila na lahat ng boses. Hindi kasi, na-open yung topic na-open yung topic na about changes. Honestly sila, ang laki ng pinagdaanan nila ng change. Yung transition. Mula sa single hanggang sa 2 anak na kayo. At tsaka growing tingin up, mo parang tumatlo pa? Pag muna. Gusto bigil ka. Kasi nasabi niya kasi Kuya Rocco sa akin last time. Akala mo parang ako yung papagatas. Nasa simbahan kami ni Kuya Rocco. Binulungan ko siya, gusto po ba tumatlo? Sabi niya, ako okay na ako, pero si Danny ko parang gusto. Sabi niya, babae lang. Not now. Sabi nga dito, ano kaya regalo natin sa Pasko sa mag-asawa? Sabi ba naman dito, gusto mo Ay, marami kami. Wala naman yung nagaling. Sa mami ko. Siguro may note yun. Wala mo na kasama. Hoy! Safe lang. May nasa podcast lang. Hindi, safe naman. Awareness pa din. SPG lang. At some point. Pero yun, I think I want to conclude this topic sa inyong dalawa. Kayong mag-conclude kung ano yung tingin nyo na pwede nyo maging final message to everyone at the same time for the whole choir itself. Siguro you have to be have a mindset to be open-minded. Kasi
changes happen so fast na hindi mo na namamalayan na may mga bagong members na pala. Natutunan mo na pala yung kanta na to. Dati parang pangarap nyo na, sana matutunan to ng choir, pero ngayon naaaral nyo na. So, be open sa change and at the same time, be positive. Like, dumarating ka sa point na parang nawawalan ka ng gana. Pero yun pala, kailangan mo lang ibahin yung mindset mo sa mga bagay. Parang dati, tinitake mo lang siya as negative, pero at the end of the day, nandiyan na yun eh. Like, nung mga una, like, nung may mga changes tayo sa choir, parang sabi ko, attend pa ba ako? Yun pala, kailangan ko lang pala ibahin yung mindset ko na kailangan ko umattend kasi I need to learn new songs at the same time. Kailangan ko makasabay sa kanila. Ayoko na nagwa-watermelon ako in the middle of the song. Ang hirap. Like, hindi mo magawa yung passion mo eh. Oo, nakakatawa siya pero at the same time parang may hiya ka na hindi ako ma-attend ng practice. So, yun nga, kailangan mo lang talaga maging positive, maging committed, magkaroon ng effort. So, ayun. Ikaw, Dan. Parang accept change lang din. Kasi hindi naman natin siya babaguhin para mapasamain. Kaya nga natin siya binabago para mapaganda. Parang ganun lang. Ngayon kasi parang lahat kayo is naririnig niyo. Yun lang yung nagustuhan ko. Dati nga, di natin alam na maganda yung boses si Zoe. Kasi tahimik lang siya, hindi siya naririnig. Pero ngayon lumabas yung boses niya talaga. Nasa maling lugar. All this time. Totoo eh. Umalis mo siya ng ilang years, yun lang pala Yun yung reason na ba siya umalis yung pala all this time, yun lang. Mali pa. Mali Mali lang lang pala pala yun. yung pwesto. Pero yun, at least, nakuha natin yung input nyo. Isa nga sa testament na love ang magpapatunay kung bakit pwede mong mapili yung change eh. Kasi pinili niya yung change. I don't think pinili niya lang yung change just because he want to serve. Nag-start yun because may love na eh. Diba? May love na. Napunta yung love dun sa mismong partner. Napunta at tumawid yun kay Lord. Kaya ginawa nilang middle person. So, yung relationship na yun, nag-stick yun. At hanggang ngayon, I think, yun yung mararamdaman ng mga bata paglaki. Yeah. Yun yung may experience nila kasi sipin mo every Sunday or hindi man every Sunday, alam nung mga bata kung ano yung naririnig nila. Alam ng mga bata kung ano yung routine nila na pwede nilang automatic po pag free ang schedule ko kasi may ganitong ganap ang family namin. I mean, sabi nga 'di ba, ang values nag-i-start sa family, sa mismong bahay, sarili mong bahay. Doon nag-i-start yun. Kung nai-instill ng values ng tama sa family, walang magiging problema eh. Kasi magkakatiwalaan mo yung desisyon din ng mga bata. And then right now, sa condition, sa situation, nothing can question yung fact na naging mabuti silang magulang. Walang perfect parents, pero naging perfecto sila dun sa mga bata. 'Di ba? Perfecto sila kasi eto sila oh. Sipin mo, kahit ano, sabi nga, di ba, kahit anong pinagdaanan nilang problema, anong pinagdaanan nilang reason para sumuko sa choir, andito sila. Katulong namin sila sa pagbuo at pagsasaayos ng mismong samahan to maintain and to survive everything. Through thick and thin na po yung samahan, literally. Kasi, sabi nga namin yung generations na to, yung choir na to, sila na yung magpapasa sa susunod. Ayun Sino na yung yung kakanta? Sila River, sila Raiden, sila na yung kakanta. Yun yung sinabi ni Sa choir, Mami diba? last episode na kaya siya naiyak kasi parang naisip niya na nung naglalagas na, yung parang alam nating lahat na pawala na talaga yung tak, naisip niya na kung ako, na-experience ko yung ganito kasaya, ganitong kakompleto na pamilya, bakit hindi to ma-experience sa mga anak ko at yung mga anak ng mga anak ko? So, isa sa mga reason bakit siya nag-support, yan sila Ate Abby, ba't sila nag-support? Kasi gusto nila na maabutan pa ng mga new generations. Yung the assumption is, yan sila River, kapag lumaki, mabilis lang eh, kapag lumaki sila, sooner or later, 4 na kayo, naglalakad. Naabutan pa nga kita, batang mo. Oo, diba? Ilang taon lang ako, 10 years old lang ako noon. So, parang, isa sa mga dahilan bakit talaga gusto nating lahat na magkaroon ng long-lasting tsaka sustainability sa choir is para maabutan pa ng mga anak nating lahat.
Diba? Magulat ka, Parang maabutan niyo pa yung anak mo. Sabi nga nila, di ba, parang hindi naman totoo yung legacy. But honestly, being part of it is really a legacy. A legacy yes. itself. Legacy itself. Kasi it's a story na hindi naman mababago, hindi mapapalitan, na ikukwento mo siya, ano yung good thing na naranasan mo. At totoo yun na, ikaw naranasan mo yung saya noon, na-feel mo yung second family. Bakit hindi ma-feel ng anak ko? Diba? Ngayon, nakikita mo, dati, si Raiden, hindi siya ganun makipag-ano sa ibang members. Ngayon, yung changes na gusto nyong mangyari na yung socialize, na-accept, sa choir pa lang, na-feel na yun kasi everyone is protecting them. Diba? Yun yung pwedeng mangyari. And then, honestly, ito yun, living proof lang din sila. So, I think, ito yung conclusion ng buong topic na, if you are open to, alam mo yun, to new things, try to think about it first. Pag nalaman mo ngayon, alamin mo muna, pakiramdaman mo muna, saka ka mag-make decisions para hindi masayang ang lahat. Di ba? And we're glad na magpasalamat sa effort mo na tulungan ng buong choir sa ganap na ganap. At huwag kaming iwan. Di ba? Sa lahat ng ganap. Pero umuwi na maaga para hindi nag-enjoy yung asawa. Sino ba yun? Pero yan, I think it's all done. Thank you. And again, thank you so much for Rocco and Danica for being part of the podcast and for giving us time na ipaalam, i-share yung story nila. And I think... Baka story mo. All the time. Story na may side comment ko. Pero again, thank you so much everyone. Again, see you on our next episode. Bye-bye!